Okay, sunod na project dito ay yung Concert 5 Auto. Simulan na muna natin to. Simulan na nga muna natin to. So nabubulol pa tayo. Model ay AB5 Auto A amplifier. Base dito sa production date niya ay, kung titingnan nyo, 2008. Kita ko na to mga boss. Napag-usapan na rin namin ng may-ari ito. Ayan o. Titingnan nyo yung production date. 2008-06-02. Pero generic lang to na 5 auto, walang tatak na concert. Tapos kung tinignan namin na yung owner yung ano niya, yung transformer puti, ayan o, yan, puti siya. Ang gagawin dito ay i-upgrade, restore yun, tapos mag-a-add ng heatsink. Pero kahit ano generic siya mga boss, yung heatsink nya katulad ng sa original makapal, tsaka mag-a-additional ng pan. Yun ang gagawin dito sa amplifier na to. Siguro mag-a-add ng capacitor dito na lang banda yun, para ano, para sa additional na capacitor. Okay, so kakalasin ko muna, tapos lilinisan, i-restore, tapos i-upgrade. Tapos hindi na natin to papaganahin kasi i-upgrade na natin para hindi na magloko dito. Napag-usapan na rin namin ng customer yan. Okay, about naman sa price, nag-usap na kami, may limit lang kung hanggang saan. Okay, so simulan ko na muna at kakalasin ko na muna. Ito, nakalasan natin lahat, pati transformer. Unahin muna natin sa mainboard. Ano yung mga kakalasin dito na hindi na ibabalik? Itong capacitor na to, kakalasin na natin to at hindi na natin ibabalik kasi papalitan na natin to ng 4 na capacitor. Yung mga power transistor, ang gamit niya ay D718, B668, yung lumang-luma pa. Kakalasin na rin yan at papalitan niya ng A1943. Dito, ang ilalagay dito ay A1943. Ano ba yun? Kuha tayo ng sample dito. Tsaka saan yung A? Yan, ito. So dito sa B, sa dalawang B, ito na yung ilalagay dyan. 1943 na. Dito naman sa mga D, C5200 na yung ipapalit natin. Yung resistor, ganun pa rin. Itong driver transistor, yun pa rin. Tapos dito, may mga babaguhin tayo dyan, tulad ng Zener diode, yan, at saka dito, ito na. Sa relay section naman, yung supply nya, papalitan na yung dropping ano nya. Tapos yung resistor na 220, gagawin natin yung 330. Then sa iba, wala naman. Relay, kakalasin din natin kasi dilinisan natin tong board dito. Ano pa ba? May mga babaguhin pa tayo dyan. Magdadagdag ng heatsink at saka fan. Yung transformer naman ay aluminum kasi ito mga boss, puti. Ayan o. Papalitan na natin yan ng tanso. Tapos ano, 50-050 na. So from 30, ilang volts ba to? Kaya kinalas na natin. 34 volts. So from ano, 34 volts, gagawin nating 050. So hindi na mismo yan ng ano, ikakabit. Kaya naman kinalas ko tong harapan kasi napansin ko dito may malapit ng makalas ito. Yan, hindi gaanong na ilapat ng tama. Ulitin natin. Itong isa maayos naman ang pakalagay, saka nakano naman. Tapos ito, i-reinforce natin tong ano kasi basag siya. Lagyan na lang natin ng additional panaglo. Ganon din sa mga potentiometer, papalitan natin yan. Tapos ito, tatanggalin na natin tong wiring na to, i-jumper na natin diretso yan, mawawala na yan. Kakalasin din natin to para malinis. Tapos yung katulad niya na ano, yan, nagkaroon ng ganyan, papalitan din natin yan or aayusin natin yan. Pag nalinis, mawawala yan. Kung may mga kinalawang dyan, papalitan.
So ano bang goal dito? Ulitin ko kasi minsan may mga viewers na nag-i-skip. I-restore, pag malinis na, sabay na upgrade. Yung kaha, lilinisan din yan. Okay, kinalas na natin yung mga dapat kalasin sa board. Ayan, nakahiwalay na yung heatsink. Wala na yung mga transistor kasi papalitan natin ng malaki yan. Then dito naman sa sa mainboard, ayos, nakalas na lahat yan. Then dito nakalas na rin. Yung kinalas ko lang dito kasi bagong kabit naman to, ibabalik natin to. Hindi na natin yan babasain. Yung ito hindi naman kailangan na, so okay lang yan dyan. Yung switch lang sa karaoke, papalitan din natin ng bago yan. Dito naman sa mainboard ay ayan, magkaiba sila ng switch. Total hindi naman to gagamitin. Ang problema lang kasi na magbe-bend, kaya palitan na lang din natin yan ng kaparehas nito. Dito meron naman ako dyang luma, pero wala nang function yan kasi tinanggal na natin to, disable na yan. So linisan ko muna or ibabad ko muna sa tubig na may sabon para mahugasan. Sama ko na rin tong muka. After natin mahugasan, blower ko yan, may blower tayo. Tapos binilad ko pa rin sa araw. Ayan, pag tuyong-tuyo na yan, saka tayo magtatanim at maglalagay ng mga panibagong pyesa. Ganyan po yung ginagawa dito sa shop. Nangyari sa nililinis nating board, malinis na siya mga boss. Ayan, maglalagay na lang tayo ng pyesa. Tapos dito double check na lang natin. Ito pala papalitan yan. Ituro ko sa inyo kung sa mga gustong o kung ano yung babaguhin dito. Itong 27 volts papalitan niya ng 36 volts yan. Tapos dito saktong-sakto may nakaabang na, maglalagay ka dyan ng 10 picofarad or 15 picofarad na capacitor. Naka-jump yan dito sa 33K. Yan. So itong capacitor, papalitan mo yan ng 100 microfarad, 35 volts. Yung dati niya kasi 25 volts. Babaguhin mo yan. Tapos sa mga resistor naman, sa mga base naman ng transistor, maglalagay ka ng 10 ohms or 4.7 ohms na resistor. Tapos itong 100 ohms na resistor niya, pwede nyong palitan ng mas malaki yan, 1/2 or 1 watt, yung mga babaguhin dyan. Optional naman yung capacitor kung gusto nyong gawing 4, at ang diode kung gusto nyong doblehin, pwede rin. Dito naman sa 220, pwede nyong palitan niya ng 270. Meron naman ako nabili niya na 270 ata hindi ko lang alam kung saan ko ba nilagay. Ito, naka-ready na 270 yan. Tapos ito papalitan niya ng 330K. So yun yung gagawin dyan. Sisimulan ko na para ibabalik na lang din natin yung tsaka yung ibang mga ceramic o yung mga katulad nito, yun, naputol na. Do-double check niya natin yan, pati dito rin. Kasi minsan mga maiksi na yung paa or kinain na ng amag, kalawang, corrosion, yung paa, do-double check natin, kakalasin natin, tapos kikis-kisin natin. Medyo matrabaho yun pero okay lang. So wala pa tong signs of repair dito sa mainboard. Kung mapapansin nyo, sariwang-sariwa pa yung board. At kung pagbabasihan nga doon sa manufacturing date ng transformer, 2008, kahit generic lang to, maganda-ganda rin pala ang quality ng amplifier noon, or sadyang maingat lang yung may-ari. Dito kasi sa PCB wala siyang nakalagay na na tawag dito na date or manufacturing date. Ganon din dito, wala. Tinignan ko talaga isa-isa, wala. Yan. So dito naman sa harapan, ikuglo ko na lang yan. Tapos ibabalik natin yan doon sa nalinis ko na rin pala to, punas na lang din yan. Inuna ko pag-ayos tong mga pihitan o yung lagay ng napkin. Lagyan ko ng glue, double yan. Bukod yan sa glue, may pinaka-glue pa yan yung kulay itim. Yung asa na ba yun? Dito, kung saan ko na nailagay. Tabunan na siguro. Yung pandikit sa speaker na itim, nilagyan ko na yan dyan. Tapos siguro unahin ko muna pagkabit tong kasi mas matagal ang gagawin natin dyan
Unahin ko muna pagpalit ng mga pyesa dito, kung anong mga papalitan. Tapos ihuli na lang natin yung mainboard para nakasalpak na, kumbaga naka-symbol na, pati yung pan, tsaka yung speaker terminal para ayos na. Pati ito, nakalimutan ko or hindi ko ganong nakuskus ng maayos, natira yung dumi. Kailangan ayusin yan. Ayan. So ito muna para may kabit na dito. Mga pihitan lang naman, tapos i-check ko pa yung linya ng capacitor o resolder. Tapos dito napansin ko may kulang na pyesa, kulang nga ba o ano, depende siguro sa ano. Ayan, may natanggal dyan. So lagyan ko na lang siguro kung ano, maghanap ako dito ng mga reserva na board ng ano, concert. Tingnan natin kung may makahuyan ako dyan, kung anong value ang nawala dyan. Tapos yung switch, tsaka yung ano, yan muna siguro unahin ko para madali. Naghalukay ako ng ano, ng board. May lumang board ako dito ng 502. Ito kasing connection niya dito ay dito sa dulo, kumbaga dulo. Tinignan ko dito kung may connection, wala. At saka yung nakatap dito puro lang resistor. Ayan, isang resistor, saka isang resistor lang din papunta na dito sa preamp. Ayan, o sa isang output nila. Ayan, tingnan natin kung tama. Yun. Tapos yung isa ganito din. So ayun, wala, kung kinumpara ko dito sa board nya, wala ako nakitang nakatap dito na ano, capacitor kasi yung logo na yan. So maaaring wala talaga yan. So, tama naman, trivial naman yan or para sa high. So tuloy na natin, magano na ako ng mga potentiometer. Tama naman. So ibig sabihin bakante talaga yan. Dito pala mga boss, kinalas ko, tapos iniisa-isa ko pag check yung ano. May mga na-discovery kasi ako dito may kalawang o tsaka may putol ang paa. Buti napansin ko katulad nito, asa na ba yun yung isang putol ang paa dito. Na ito putol yung paa. So dalawa na lang yung kumakapit. Kaya kinalas ko na lang, baka mamaya magka-problema. Tapos nilinis ko na rin yung board nya. Tabi na tayo dito. Patapos na pala to mga boss yung main board. Yung doon naman sa ano, sa front board ay okay na rin siguro yun. Transformer na lang ang kulang at saka ano pa ba yung kulang dito. Bago ko ilagay yung additional na heatsink at saka pan, kailangan ma-stabilize muna natin to or ma-check natin kung ano. Tsaka dagdag na capacitor pala. Ayan, kung mapapansin nyo, malalaki na yung transistor, may base na rin yan, tapos may mga nabago na dito tulad ng diode, tapos additional na capacitor. Yung capacitor pa pala dito sa ano, kulang pa pala ako. Maghahanap pa tayo ng 33 picofarad. Yung pa pala ang kulang dyan. So bukas na lang to matutuloy siguro. Kung ano yung abutan ng ano, oras natin. Yung natin, gagamitin natin na transformer dyan sa amplifier. So ang dati ay itong 502A na ayan, 2008-06. Umaandar pa to. Hindi lang namin to kinalas o hindi ko lang to kinalas para i-rewind or i-upgrade kasi napansin ko, chinik agad namin ng customer na aluminum siya. Ayan o, puting puti. Ayan, i-zoom natin. Ayan, zoom, ilaw. Ay, kamay ko. Ayan, puting puti, kiniskis ko ng saglit. Kaya nagdesisyon kami na palitan ng transformer. Tapos tawag dito, palitan ng transformer, tapos ito na. Tapos ito pala na mental block ako mga boss, pasensya. So ililipat na lang natin tong connection, puputulin, idudugtong ko dito para dyan. So ito yung dati, ito na ngayon yung kakabit natin. Ito yung pinaka stand nya. Kabit na natin yung transformer na ginawa natin. Naka-ready na, naka-ground ata itong ano. Tama ba yan? Nakatolilyo dito. Okay, papunta dito. Okay. So test valve. Ayan sa test valve natin. Tingnan natin kung iilaw. Power switch natin ito. O natin muna dito. May ilaw. Dahan-dahan na wala. Okay. So supply muna.
Supply ba to? 65 065. Yan na yung supply ngayon ng upgraded. Biasing sa base 0.4. Magkasama na yan dito naman sa 0.4 sa kabila. Oh, ba't wala? Walang bias to o madumi lang yung ano natin. 0.6 may problema dito May problema mga boss. Check pa natin tong DC out. 0 dito. Meron. So walang bias ito. Tingnan natin kung ano nangyari dito. Ayan So may problema sa isang channel, hindi pa nagsiswitch yung relay. So nangyari sa kanya, 0.6 ang biasing dito, tapos dito naman ay halos wala. So tingnan natin yung connection ng transistor na yan, yung bias transistor. Palitan na lang natin na maliliit na kasi bago naman yung mga base resistor dyan at saka yung emitter. Tingnan natin, baka may nahinang tayong mali. Gawa natin, nagpalit tayo lahat ng transistor dito. Binago na natin, although kahit physically okay pa naman to, tinistor ko okay pa naman, pero minsan ganun talaga. Try na natin i-power on. Check na agad tayo dito sa base nya kung meron. So meron na 0.4 na mga boss. Yan 0.4 ngayon, ba DC offset dito sa emitter. So wala na, 0-0 na dito kabila. 0-0 din. Biasing dito 0.4 din. Ang siste ayaw mag-switch ng relay pero may supply 60 volts, hindi nagpa-function yung sa dropping niya. So balik ko siguro yung 220. Wala namang DC out na, pero bakit hindi gumagana yung relay? Yun muna ang o kaya palitan din natin ng transistor. So dito nagpalit na rin tayo ng transistor. Pinitan natin at saka yung mga capacitor. Nag-switch na yung relay, power natin. Check natin yung linya. 43, bumagsak na siya yan. So dito, yan. Ito yung sa positive, tapos sa negative 0 volts na. Yan yung normal. Tapos dito naman sa 7 volts. Ito yung 220k 7 volts. So sa niya, DC offset niya, ito 0-0. Yung tester natin naka-negative pero tandaan, hindi lahat ng heatsink naka body ground. May mga heatsink na nakalutang, kaya double check nyo pa rin kung sa mga magdi-DIY lang naman. Yan. Tapos yung biasing niya, yan, sa base 0.4 kabila 0.4. So yan yung normal niya na 0.4. So okay na, pwede nang paandarin. Ay, maglalagay pa tayo ng capacitor dito, ceramic, sa base collector. So pag-isipan ko anong ilalagay ko dyan, 68 ba, 47, yan. Okay mga boss. So natapos na tong ginawa nating upgrade. So anong mga nangyari dito? Napalitan na yung mga transistor, Zener diode, ibang resistor, capacitor na upgrade na rin. Yung main filter naman ay nagpadagdag pa ng dalawa yung customer. Tapos heatsink, nagdagdag tayo ng heatsink. Tapos pan. So dati yung pan niya ay isa lang, nagdagdag tayo ng isa pa. Yung transformer napalitan na rin at naging 50-050 na rin yung BEC supply niya, which is pag sinukat mo sa capacitor, yung DC naman niya ay 65-065. So okay na, gumagana na. Yan. Finalize ko na lang dito yung mga wirings. Okay mga boss, magandang araw. Welcome sa Basic Bob Daily Vlog. So kakatapos lang nitong ginagawa nating upgrade amplifier. So ito na yung laman niya. Capacitor, bali 4 na. Heatsink, nagdagdag tayo. O ayos, tama-tama lang na may para mabawasan yung init. Tapos kahapon may dumating na pan
radyo, tapos ito subwoofer. Ngayon, yung may-ari nito ay may-ari din ito. So tapusin lang natin to, tapos unahin natin tong electric fan. Mayroon pa yung kasama dito na hindi ko naasikaso nung nakaraan. Yung may-ari nitong speaker, shout out. Tsaka itong pinagawang baka busy lang yung may-ari pero binayaran na yan. Hindi pa napupuntahan dito or hindi pa ako nakakapag-open ng messenger, baka nag-chat na. Mag-open muna ako. Oras ngayon, mga alauna na siguro tayo nakapag welcome pala sa Basic Bob Daily Vlog. So, tinisting ko lang to, pinainit ko ng gusto para matisting. Yan. So, okay naman, super okay naman yung performance niya. Pwede ko nang gawa ng reels tapos i-chat yung may-ari.